Pero panintunan tamo palagi at sabik tamo kitang pali. Naburita mong damdaman, king Okay na lang. presensya na ni Ginoo. Amen po. Sabi na po ni kakatamong dalit, araw-araw kasiyahan. Nino pong aldol daw masayakit. Okay na rin bass. Electric okay na rin. Na po, naligo Okay po na. masaya. Pero alita mo po aldol daw masaya sa ni King Ginoo. Drums. Pasok tayo, oo. 1, 2, 3, go. Ready, boys? 1, 2, 3. Araw-araw kasiyahan. Malakas yung ox wax. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, Three O girls tayo. Diyos. Anumang maging panahon. Anumang maging panahon. Anumang pagkakataon. Anumang maging sitwasyon. Ika'y pupurihin. Ikaw at Intro. ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Guys, this is M and ngayon i-share ko sa inyo yung IEM setup na gamit namin sa church, which is updated na. Update na lang to kasi gumawa na ako ng mga dalawang video na yung nagawa ko regarding sa setup na to. And ngayon, ito yung pinaka-updated setup namin since naka full wireless na kami pagdating sa IEM receiver and transmitter namin. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung setup na ginawa namin and sana may matutunan kayo. Let's go! Hello guys, so ayan, dito muna tayo sa pinaka tech booth namin. So ito yung aming main mixer, no? So dito nakakonect na lahat ng mga instrument namin at the same time yung mga microphone namin, no? So dito ampless setup na yung setup namin dun sa altar, no? Wala na kaming mga amplifier, naka-line in na lahat dito sa mixer and then naka-out sila dito sa mga main speakers namin or sa front of house, no? So, dito sa line 1, ito yung keyboard namin, line 2, bass, electric guitar, line 3, tapos ito yung drums, yung mga drums, tapos toms, tapos ito yung mga microphone namin, mic 1 and 2, mic 3 and 4, ayan sila, so JBL yung gamit namin. And then, dito yung sa acoustic guitar, dito siya nakakonect. Ayan. So, ito, yung auxiliary out nito, which is ito, dito kami kumuha ng para sa IEM namin sa monitor namin. Itong aux out na to. Itong aux out na to, separate mix siya. And then diyan kami kumuha ng monitor para sa IEM namin. So yung aux out na yan, pupunta siya dito sa aming audio interface. And then from audio interface dun sa phone out, naka-out siya as PL papunta sa DI box. And then itong out na to, gumapang siya papunta dun sa IEM mixer namin, no? So doon ipapakita ko sa inyo kung ano yung setup namin doon. So dito kami kumuha ng monitor namin kasi itong audio interface naka-line in din siya sa PC para sa aming live stream, no? At the same time dito na rin kami kumuha ng monitor namin, no? So ito yung sa IEM namin, no? So ito yung gumapang papunta dun sa IEM mixer namin, no? Ito. So, tara, punta tayo doon and ipapakita ko sa inyo yung setup namin doon. Ayan guys, nandito yung aming pinaka IEM mixer. So, ito yung IEM rig na binuo namin, DIY lang to guys, no? So, ito yung aming IEM mixer. So, dito pumunta yung gumapang, papunta yung auxiliary out na gumapang na nanggaling dun sa aming main mixer. So, ito yan. So, pumasok siya dito sa aming IEM mixer para ma-monitor namin yung mga tunog namin, no? Since naka-line in doon yung mga instrument namin. So, nandito yan sa line 2. Tapos, itong line 1, nakakonect dito yung aming wireless mic para sa communication, para sa comms, no? Itong wireless mic na to, yung dalawang wireless mic, naka-alat siya para dun sa aming sound tech at the same time dun sa aming
projectionist or yung nag-ooperate sa live stream namin, pati sa mga lyrics na napo-project, no, or yung sa pro presenter namin. No, meron silang tig isang mic para meron silang communication sa amin pag may gusto silang sabihin sa amin, meron kaming comms. Tapos itong line 3 ang nakakonect dito is itong aming talkback mic. So ako yung nagto-talkback mic kasi ako yung nag-cue pag nagpe-praise and worship na kami, ako yung nag-guide sa mga ka-team member namin, sa mga musician at the same time sa mga vocalist, no. So ayan, from our IEM mixer, yung record out nito, which is ito, pupunta yan dito sa aming headphone amplifier. And sa headphone amplifier na to, naka auxiliary na yan. Ayan siya. So dito sa headphone amplifier na to, so 10 channel to, no, kaya niyang mag-out ng 10. No, so dito naka-connect yung record out nito. So yung lahat ng isasaksak namin sa mixer, sa IEM mixer na to, i-out niya dito. And then papasok siya dito. And then sa headphone amplifier nito, dito naka-connect yung aming mga IEM transmitter, which is ito yung mga bagong gamit namin, guys. No, dalawang transmitter yung gamit namin. Ito yung transmitter A, tapos ito yung transmitter B. So dito sa dalawang transmitter na to, nagko-connect yung mga IEM receiver namin, no. So 4 sa vocalist namin, tapos 5 sa aming musician, tapos 2 dun sa tech booth namin, no. Dun isa sa sound tech, tapos isa sa projectionist namin, no. So total of 11 na IEM receiver yung gumagana every Sunday, no. So sa isang transmitter, guys, as per experience namin, kaya niyang mag-connect hanggang 8 na receiver, no. Before kasi sabi hanggang 5 lang. Pero nung may nakita rin akong video, nakapag-connect siya ng 7. And then tinry namin, nag-pair ako ng 8. So kaya niyang mag-pair ng 8 receiver sa isang transmitter, no. So ayan, since 11 na receiver yung gumagana, kailangan namin ng 2 transmitter. No? So yung mga transmitter na to, nakakonect sila dito sa headphone amplifier. Ayan, sa headphone amp namin. Which is dito na kami kumukuha ng IEM. Yan. So, ito naman yung mga IEM receiver namin. No? So, ayan. Ito na yung mga gamit naming IEM receiver, which is keyboard, bass, acoustic guitar, electric guitar, drums. So, drummer namin. And then, ito yung mga vocalist namin. Ayan. Tapos, itong dalawang to, si C3 at saka si C4, ito yung sa tech booth. Ito yung sa sound tech namin, ito yung sa projectionist. No, tapos, meron pa kaming isang extrang transmitter, no. So in case na may magka-problem na transmitter sa amin, meron kaming extra, no, na transmitter, no. So total itong lahat ng receiver namin, in total nasa 14 receiver. So lahat kami meron na kasi tig-isa-isa, no. So lahat ng kasama sa praise and worship team, meron na kami tig-isa-isa, kasama na yung sa tech booth namin yung 2. No, so pero every Sunday nasa 11 lang yung gumagana, no, kasi 4 lang naman yung vocalist namin na every Sunday na kumakanta, no. So ayan, ito yung gamit namin for IEM namin. So ayan, naka full wireless na kami. Very convenient siya, no, dahil hindi na kami naka-wired kasi yung before na setup namin naka-wired kami. And ngayon pinag-ipunan namin, nag-pledge kami na kaya kami nakapag-migrate into full wireless na, no. So dahil sa blessings din ni Lord, nakuha naming makapag-migrate into full wireless na yung setup namin. So very convenient siya, and hindi na hassle sa mga wire na nakalatag, no, dahil wireless na nga siya, no. So in total dito sa nagastos namin dito, 14 na receiver, tapos 3 transmitter. I think kung pagsasama-samahin, gumastos din kami ng around mga 12,000 siguro, no, dito sa mga pa lang, sa IEM transmitter and receiver pa lang, no, nasa 12,000. Kasi may price din tong mga to, kasi bawat isang receiver, alam ko nasa around 700 to 800 plus siya. Tapos same din sa transmitter, no. So ayun, pinag-ipunan namin kaming praise and worship team, tapos nag-pledge kami para mabili namin itong mga equipment na to, which is very helpful sa amin, no, kasi hindi na kami nahihirapan pag tumutugtog kami during praise and worship, na hindi na kami masyadong nahihirapan, lalo na sa mga cue, sa dynamics ng song, no. Kahit na nag-rehearsal kasi kami, minsan mahirap din yung parang nagkakapaan or nagsesenyasan lang kami.
no? So ngayon, since may talkback na kami, may IEM na kami, namo-monitor namin yung sound namin at the same time, may nagko-cue din, no? Which is ako yon sa music director, nagko-cue and nagga-guide sa amin kung saang part na kami ng song. So ayan, maglalagay din ako ng sample ng sound or yung sample na naririnig namin sa IEM, no? Tapos ito pala yung gamit nila sa mga earphone nila. Oh, sa mga earphone, ito personal na tong mga to, kahit anong earphone naman pwede kung saan sila komportable. Pero ito yung mga pinaka ginagamit namin. Oh, so ito napakamura lang ng mga to, I think nasa around 250 pesos lang to sa Shopee. Yung mga AK6 Pro or yung mga Popcorn Base X8 Pro ata yun. Hindi ako magkamali, no. So napakaganda gamitin nito as IEM. No, may mga mura naman ganito, yung iba nasa 100 plus lang. So ito mga nasa I think 250 to. No, so halos sa amin ganito yung gamit. Tapos yung ibang vocalist namin meron din silang gamit na personal nila na earphone, no. So dito personal choice naman na. Ang importante kasi meron na silang tig-isa isang receiver, no. So ayan, basically ganyan lang naman yung setup na ginawa namin. And sana may natutunan kayo kung ano yung ginawa namin setup dito sa full wireless. Kahit na full wireless na siya, napakadaming receiver na, pero hindi naman siya ganun ka-pricey compared dun sa ibang talagang IEM. Though yung mga IEM talaga na mahal, napakaganda talaga ng quality nun, pero since yung tight budget nga lang yung sa amin, so kumbaga DIY setup lang, kahit na budget affordable siya, very effective naman siya, no? And napakaganda naman niyang gamitin. As per experience namin, siguro nasa mga 2 Sundays na namin ginagamit and na-testing na rin namin sa gig, no, nung na-invite kami. And so, super okay siya. Stable yung connection as long as nakapag-pair sila ng maayos. Hindi siya nag-clipping, walang latency, no? Talagang accurate siya. Wala siyang noticeable na latency as per our experience. So, okay naman siya, no? Napakagandang gamitin as personal IEM, no? Kahit na budget meal lang, no? So ayun, sana may natutunan kayo. Kung gusto niyo gayahin yung ganitong setup, message niyo lang ako kasi may ginawa na akong diagram dito. Pwede kong i-send sa inyo para magaya niyo rin siya. At the same time, yung list ng mga equipment tsaka mga materials na pwede niyong bilhin para makabuo kayo ng ganitong system sa kanya-kanyang church ninyo, no? And ayun, sana may natutunan kayo. Sana malinaw yung pagkaka-explain ko, no? So, pag may question kayo, message nyo lang ako. Lalagay ko na lang sa description yung link ng account ko. Pwede nyo ako i-message kung gusto nyo magpatulong, kung gusto nyo mag-set ng meeting para ma-explain ko din sa inyo. So, message nyo lang ako, mag-reach out lang kayo sa akin. And at the same time yun, kung gusto nyo ang hingin yung diagram, meron naman akong pin-repair na diagram. Pwede ko rin siyang isend sa inyo. No, so, ayun, sana may natutunan kayo sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel natin. Sana subscribe naman kayo at saka hit yung like button, no, para makahelp din sa channel natin. And sa may mga question na yun, reach out nyo lang kami. So, yun lang. Maraming salamat sa pag-support nyo sa amin, support nyo sa channel. At higit sa lahat, thank you Lord, no? Thank you Lord sa blessings na to na binigay ni Lord sa amin kasi pinag-pray din talaga namin yung ganitong setup. Pinag-pray din namin yung ganitong IEM, no? So, ayan, thank you Lord talaga. So, ayan, all goods.